Ang samyo ng nilulutong adobo ay tila isang mainit na yakap na bumalot sa buong kabahayan. Bahagyang napangiti si Celestina habang hinahalo ang sarsa, pinapanood ang dahan-dahang paglambot ng karne. Ito ang paborito ni Dante. Ilang linggo na rin silang hindi nagsasabay sa hapunan. Laging may meeting o trabahong kailangang tapusin ng kanyang asawa. Ngunit ngayong gabi, nangako itong uuwi ng maaga. Kaya naman pinaghandaan niya. Inayos niya ang mesa para sa dalawa, naglagay ng maliit na florera na may isang tangkay ng puting rosas at sinigurong malamig na ang paboritong beer ni Dante sa frigidaire. Isang maliit na bagay, ngunit para kay Celestina, ito ang kanyang paraan ng pagsasabing, "Nandito pa ako, tayo pa rin." Narinig niya ang ugong ng sasakyan sa garahe. Agad na may kumislap sa kanyang mga mata. Mabilis niyang pinatay ang apoy sa kalan at halos patakbong sinalubong ang pinto. Bumukas ito at iniluwa ang kanyang asawa. Matikas pa rin si Dante Montenegro sa suot nitong business suit, ngunit ang pagod sa mukha nito ay hindi maitatago. Gayunpaman, hindi ang pagod ang nakapukaw sa pansin ni Celestina. Ito ay ang lamig sa mga mata nito. Isang lamig na tila kayang patayin ang anumang init na nagmumula sa kanya. "Dante, mahal, mabutit nakauwi ka na. Nagluto ako ng paborito mo." Malambing niyang bati. Kukunin na sana ang dala nitong briefcase. Ngunit hindi siya pinansin ni Dante. Dire-diretso itong naglakad papasok, inilapag ang briefcase sa isang upuan at lumapit sa mesang pinaghandaan niya. Sumunod si Celestina, ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglalaho. "May problema ba sa opisina?" Hindi sumagot si Dante. Sa halip, may kinuha ito mula sa loob ng briefcase, isang makapal na folder na kulay kape. Walang imik, ngunit may bigat sa bawat kilos. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa, katabi mismo ng florera ng rosas. Ang tunog ng paglapag ng folder sa kahoy na mesa ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanilang bahay, tila isang malakas na dagundong. Napakunot ang noo ni Celestina. "Ano yan?" Itinulak ito ni Dante palapit sa kanya. "Basahin mo." Ang boses nito ay walang emosyon. Flat, malamig. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Celestina ang folder. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng malakas, isang kabog na tila nagbabanta. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang mga mata niya ay agad na napako sa mga salitang nakaimprenta sa pinakaunang pahina. Malalaki, opisyal, at walang awa. Petition for annulment. Sa ilalim nito, ang kanyang pangalan, Celestina Reyes Montenegro, at ang pangalan ng petitioner, Dante Montenegro. Parang may humablot ng hangin mula sa kanyang mga baga. Ang mga salita ay nagsimulang lumabo. Ang mga letra ay nagsasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Binitawan niya ang folder na para siyang napaso. Ang mga papel ay kumalat sa mesa. Ang ilan ay nahulog sa sahig. "Ano? Ano to, Dante?" Halos pabulong niyang tanong. Ang boses ay basag. Tumingin siya sa kanyang asawa, naghahanap ng kahit anong paliwanag. Baka isang masamang biro, baka isang pagkakamali. Ngunit ang mukha ni Dante ay isang blangkong pader. Walang awa, walang pagsisisi. "Pagod na ako, Celestina," sabi nito. Ang bawat salita ay tila patalim na tumatarak sa kanyang dibdib. "Pagod na ako sa pagsusubok. Tapusin na natin to. Tapusin na natin to." Ganoon lang. Ang 5 taon nilang pagsasama, ang mga pangarap na kanilang binuo, ang pag-ibig na minsan nilang ipinangako sa harap ng Diyos. Tatapusin na lang na parang isang business deal na nalugi? Bibaking bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang mamutawi sa kanyang mga labi. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang bumalong sa kanyang mga mata. "May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, Dante. Aayusin ko. Kahit ano." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila.
Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Celestina at ang pagtik ng orasan sa dingding. Bawat segundo ay tila isang pagkutya sa naghihingalo nilang pagsasama. Tumingin si Dante sa kanya at sa isang saglit umasa si Celestina na makakita ng kahit katiting na pananabik, ng kahit bahagyang pagsisisi. Ngunit wala. Ang mga mata nito ay manhid, malamig na parang yelo. Hindi ito sumagot sa tanong niya. Sa halip, tumalikod ito. Ang simpleng pagtalikod na yon ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 masasakit na salita. Iyon na ang sagot. Ang katahimikan nito, ang pinakamatibay na kumpirmasyon. Naglakad ito palayo. Palayo sa kanya. Palayo sa mesang pinaghandaan niya. Palayo sa buhay na sabay nilang binuo. Naiwan si Celestina na nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng kanilang malaking bahay, napapalibutan ng samyo ng paboritong pagkain ng lalaking minsan ay nangakong mamahalin siya habang buhay. Tinitigan niya ang mga papel ng annulment na nakakalat sa sahig. Ang pirma ng kanyang asawa sa ibaba ay tila isang sumpa. Ang kanyang mundo sa isang iglap ay gumuho. Hindi alam ni Celestina kung gaano siya katagal na nakatayo roon, nakatitig sa pinto kung saan huling dumaan ang kanyang asawa. Ang adobo sa kalan ay nanlamig na. Ang beer sa frigidaire ay nawalan na ng hamog. At ang init sa loob ng kanyang dibdib ay napalitan ng isang nanunuot na ginaw. Dahan-dahan na parang isang matandang pagod na pagod, pinulot niya ang mga papel na nakakalat sa sahig. Ang bawat salita sa petisyon ay tila humihiwa sa kanyang balat. Irreconcilable differences, mga pagkakaibang hindi na maaring pagkasunduin. Kailan? Kailan sila umabot sa puntong ito? Isinara niya ang kanyang mga mata at ang isip niya ay kusang lumipad pabalik sa nakaraan. Isang nakaraang hindi naman ganoon kalayo, ngunit sa pakiramdam niya ay 1,000 taon na ang nakalipas. Nasa isang department store sila, sa seksyon ng mga gamit pambata. Si Dante, na bihirang ngumiti ng malapad kapag nasa labas, ay hindi maalis ang galak sa kanyang mukha. Hawak nito ang isang pares ng maliliit na sapatos na gawa sa tela. "Tingnan mo to, mahal," sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng sigla. Ipinapakita sa kanya ang sapatos. "Ang liit! Kasya kaya to sa anak natin?" Natawa si Celestina. "Pang newborn yan, Dante. Siyempre kasya. At saka baka babae ang baby natin." "Kahit na," sagot nito. At inilagay ang sapatos sa kanilang shopping cart. "Bibilhin na natin. Para paglabas niya, handa na tayong mag-basketball." Hinampas niya ito ng mahina sa braso. "Basketball agad? Ni hindi pa nga natin alam kung ano siya." Hinawakan ni Dante ang kanyang kamay at marahang inilagay sa kanyang tiyan na noigi bahagya pa lamang umuumbok. "Alam ko ng lalaki yan," bulong nito. Ang mga mata ay nagniningning sa pangarap. "Ang junior ko, ang tagapagmana ko." Ang init ng palad ni Dante, ang ningning sa kanyang mga mata, ang pag-asang bumalot sa kanilang dalawa sa sandaling iyon. Naramdaman muli iyon ni Celestina na parang kahapon lang nangyari. Ang kanilang anak, ang kanilang pangarap, ang kanilang kasunod na kabanata. Ang masayang alaala ay biglang pinunit ng isa pang imahe. Isang imahe na pilit niyang kinakalimutan gabi-gabi, ngunit laging nagbabalik sa kanyang mga panaginip. Ang puting pader ng ospital, ang amoy ng antiseptic, ang sakit. Isang matinding sakit sa kanyang puson at sa kanyang puso. Nakahiga siya sa kama, blanko ang isip, walang luhang lumalabas dahil naubos na, nawala na. Nawala ang kanilang anghel bago pa man niya ito mayakap. Nandoon si Dante, nakaupo sa silya sa tabi ng kama, ngunit parang wala ito roon. Ang mga mata nito ay nakatutok sa cellphone, nagtatype. May kausap sa telepono tungkol sa isang kontratang kailangan habulin, sa isang proyektong naantala. "Dante," tawag niya.
Ang boses ay mahina at paos. Ibinaling nito ang tingin sa kanya, ngunit ang ningning sa mga mata nito noon. Noon sa department store ay wala na. Napalitan iyon ng wala. Isang blangkong tingin. Magiging okay din ang lahat, Celestina, sabi nito. Ang mga salita ay tila isinaulo mula sa isang libro. We can try again. Hindi nito hinawakan ang kanyang kamay. Hindi siya nito niyakap. Hindi nito sinabing, nandito lang ako. Sabay nating lalagpasan to. Tumingin lang ito sa kanya na parang isa siyang proyektong nabigo. Isang investment na nalugi. Doon nagsimula. Hindi sa gabing ito, kundi sa araw na yon, sa loob ng malamig na kwarto ng ospital. Doon namatay ang kanilang pangarap at doon din nagsimulang mamatay ang kanilang pagsasama. Idinilat ni Celestina ang kanyang mga mata. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pasilyo patungo sa isang silid na matagal na niyang hindi binubuksan. Ang baby room. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Tumambad sa kanya ang kuna na hindi nagamit, ang mga laruang nakadisplay sa estante, ang maliliit na damit na nakatupi pa sa aparador. Ang lahat ay naroon, naghihintay sa isang anghel na hindi kailanman dumating. Lumapit siya sa kuna, hinaplos ang makinis na kahoy nito. Ang alikabok ay bahagyang kumapit sa kanyang mga daliri. Ito sana ang magiging mundo nila, ang masayang tahanan ng kanilang pamilya. Isang luhang mainit ang pumatak mula sa kanyang mata, tumulo sa ibabaw ng kuna. Saan ako nagkamali? Bulong niya sa katahimikan ng silid. Kasalanan ko ba? Dahil ba hindi ko naibigay sa iyo ang anak na gusto mo, Dante? Ito na ba ang parusa ko? Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng anino ng nakaraan. Isang aninong masaya at isang aninong puno ng pait. At sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang pagkatao. Bigla, ang katahimikan ay binasag ng isang tunog. Isang matinis, paulit-ulit na tunog. Ding-dong, ding-dong. Ang doorbell. Napatigil si Celestina. Sino naman ang pupunta sa ganitong oras ng gabi? Hindi ugali ni Dante ang mag-doorbell sa sarili niyang bahay. Baka bumalik ito? Baka natauhan ito at gusto nitong makipag-usap? Isang munting pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Mabilis, pinahid niya ang kanyang mga luha. Inayos niya ang kanyang sarili at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Bawat hakbang niya ay kasabay ng malakas na kabog ng kanyang puso. Ding-dong! Sandali lang! Sigaw niya. Nakarating siya sa pinto. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang sarili at dahan-dahang pinihit ang seradura. Pagbukas niya ng pinto, hindi ang mukha ng kanyang asawa ang sumalubong sa kanya. Isang babae. Isang babaeng hindi niya kilala. Maganda ito. Nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na bumagay sa perpekto nitong hubog. Ang makeup nito ay walang kamali-mali at ang bango ng pabango nito ay tila isang anunsyo ng karangyaan. Ngunit hindi ang ganda o kasuotan nito ang nakakuha ng pansin ni Celestina. Ito ay ang ngiti sa mga labi ng babae. Isang nangiting matamis, ngunit may bahid ng pagmamataas. Isang nangiting tila nagsasabing, alam ko ang isang bagay na hindi mo alam. Isang nangiting mapanghamak. Nakatayo sa harap ni Celestina ang isang babae na parang hinugot mula sa isang magasin. Ang bawat hibla ng buhok nito ay nasa tamang lugar. Ang bawat kurba ng katawan ay yakap ng mamahaling tela at ang bawat ngiti ay tila isang pinag-aralang sining. Ngunit sa ilalim ng perpektong panlabas na anyo, mayroong isang bagay sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay, isang pangungutya na para lamang kay Celestina. Maari ba kitang tulungan? Magalang ngunit nag-aalinlangang tanong ni Celestina. Ang kamay ay nanatiling nakahawak sa pinto. Ang nangiti ng babae ay bahagyang lumapad. Walang paalam, walang paanyaya. Simpleng humakbang ito papasok na para bang pag-aari nito ang lugar.
Ang halimuyak ng mamahalin nitong pabango ay biglang pumuno sa hangin. Isang amoy na banyaga at mapanghimasok sa loob ng tahanan ni Celestina. "Maganda ang bahay ninyo," sabi ng babae. Ang mga mata ay nilibot ang sala. "Medyo tradisyonal para sa panlasa ko, pero may potensyal." Bawat salita ay binitiwan na may kasamang tamis, ngunit sa pandinig ni Celestina, ito'y may lason. Napaurong si Celestina. "Sino ka? Anong kailangan mo dito?" Humarap sa kanya ang babae. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. "Diretsahan na, para hindi masayang ang oras nating dalawa." Panimula nito, ang boses ay kalmado ngunit matalas. "Ako si Lorraine, Lorraine de Villa." Ang pangalan ay walang kahulugan para kay Celestina. Isang blankong espasyo sa kanyang isip. "Pasensya na, pero hindi kita kilala." Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Lorraine. "Hindi pa sa ngayon, pero malapit na. Ako ang dahilan kung bakit inabot sa'yo ni Dante ang mga papel na yan." Itinuro nito ang folder ng annulment na nakapatong pa rin sa maliit na mesa sa tabi. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Ang hangin ay muling ninakaw mula sa mga baga ni Celestina. Anong sinasabi mo?" "Simple lang," sabi ni Lorraine. Lumapit ito ng isang hakbang. Sinisira ang personal na espasyo ni Celestina. "Mahal ako ni Dante at mahal ko siya. At sa pagmamahalan namin, may hadlang. Ikaw yon." Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Celestina. Ang babaeng ito, siya ang kabit. Ang mukha ng kataksilan. Hindi na ito isang walang pangalang anino sa kanyang isip. Ito'y totoo. Nakatayo sa kanyang harapan, sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Sinubukan ni Celestinang magpakatatag. Itinuwid niya ang kanyang likod. "Wala kang karapatang pumasok sa bahay ko at sabihin ang mga kasinungalingan na yan. Umalis ka na." Ngunit parang hindi narinig ni Lorraine ang kanyang sinabi. Sa halip, may kinuha ito mula sa kanyang mamahaling handbag. Isang maliit na piraso ng papel, isang litrato. Iniabot nito yon kay Celestina. "Hindi ito kasinungalingan. Ito," sabi ni Lorraine, at ang kanyang nangiti ay naging isang ngangisi ng lubos na tagumpay, ay ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap ni Celestina ang litrato. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ito ay isang ultrasound, isang maliit, kulay abo na imahe ng isang buhay na nabubuo sa sinapupunan. Isang imahe na minsan na rin niyang tinitigan ng may tuwa at pag-asa. Ito ang magiging tagapagmana ng mga Montenegro. Ipinagpatuloy ni Lorraine. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Ang anak namin ni Dante, isang bagay na hinding-hindi mo na ibigay sa kanya." Gumuho ang mundo ni Celestina. Ang sakit ng kanyang pagkalunan ay bumalik ng may dobleng tindi. Sinasaksak siya. Pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala nang matira. Buntis siya. Ang babaeng ito ay nagdadalang tao sa anak ng kanyang asawa. Iyon pala ang dahilan. Ang kapalit. Bago pa man makapagsalita si Celestina, tumunog ang telepono ni Lorraine. Tiningnan nito ang screen at ang ngisi nito ay napalitan ng isang malambing na ngiti. Itinapat nito ang telepono sa kanyang tainga. Sadyang inilalapit para marinig ni Celestina. "Hello, mahal?" Malambing na sabi ni Lorraine. At narinig ni Celestina ang boses sa kabilang linya. Ang boses ni Dante. Ngunit hindi ito ang malamig at walang emosyong boses na narinig niya kanina. Ito ay mainit. Puno ng pag-aalala. "Lorraine, kumusta? Nakarating ka na ba ng maayos? Kumain ka na ba?" Tanong ng boses ni Dante. Isang tono ng pagmamahal na matagal nang hindi naririnig ni Celestina para sa kanya. "Oo, mahal. Papunta na. Huwag mo na akong alalahanin." Sagot ni Lorraine. Ang mga mata ay nakatitig pa rin kay Celestina. Bawat tingin ay isang insulto. "Ikaw ang mag-ingat."
at ang baby natin. Isang saglit na katahimikan. Sige, I love you. I love you too. Sagot ni Lorraine bago ibinaba ang tawag. Tapos na. Ang pag-uusap na yon, ang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. Wala nang dapat ipaglaban. Wala nang dapat balikan. Ibinaba ni Lorraine ang kanyang telepono at muling bumaling kay Celestina na ngayoy isa ng estatwang basag na basag. Ngayon, naiintindihan mo na? Tumalikod na si Lorraine at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at lumingon. Lumapit itong muli kay Celestina na parang may huling lihim na ibubulong. Hinawakan nito ang baba ni Celestina. Itinaas ang kanyang mukha para magkatinginan sila. At sa isang boses na halos hindi marinig, isang bulong na puno ng kamandag, sinabi ni Lorraine, isang paalala lang, galing sa isang babae patungo sa isa pa. Ang isang babaeng hindi kayang magbigay ng anak sa asawa niya ay walang silbi. Binitiwan nito ang kanyang mukha at tuluyan nang tumalikod. Iniwan si Celestina na nakatayo roon, wasak na wasak, habang ang kanyang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang mahabang, walang kulay na panaginip. Si Celestina ay gumagalaw sa loob ng kanilang bahay na parang isang multo. Ang malaking bahay na dati simbolo ng kanilang mga pangarap ay naging isang malamig na libingan ng mga alaala. Hindi na siya nagluluto. Ang pagkain ay nawalan ng lasa. Ang pagtulog ay isang luho na hindi niya maabot. Dahil sa bawat pagpikit niya, ang ngisi ni Lorraine at ang malamig na mga mata ni Dante ang kanyang nakikita. Ang mga salita ni Lorraine ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Ang isang babaeng hindi kayang magbigay ng anak ay walang silbi. Walang silbi. Ganoon na nga ba ang tingin sa kanya ni Dante? Isang kasangkapang nasira at kailangan ng palitan? Ang sakit ay hindi na lang sa puso. Nararamdaman niya ito sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Isang bigat na halos hindi niya na kayang buhatin. Isang umaga, pinilit niyang bumangon. Kailangan niyang uminom ng tubig. Habang naglalakad siya patungong kusina, ang amoy ng kapeng itinimpla ng kanilang kasambahay ay biglang sumalubong sa kanya. Dati, ito ang paborito niyang amoy sa umaga. Ngunit ngayon, isang matinding pagkahilo ang biglang umatake sa kanya. Ang kanyang sikmura ay biglang umalsa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa lababo at doon, inilabas niya ang lahat ng laman ng kanyang tiyan na halos tubig lang naman. Nanghihina siyang napasandal sa pader habang ang kasambahay nila ay nag-aalalang lumapit. Ma'am Sally, okay lang po kayo? Gusto niyo po bang dalhin kita sa ospital? Umiling si Celestina. Pinupunasan ang kanyang bibig. Hindi manang. Okay lang ako. Siguro sa stress lang to at hindi ako kumakain ng maayos. Ngunit habang sinasabi niya iyon, isang kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang malayong, halos imposibleng kaisipan. Pagkahilo sa umaga, pagsusuka. Kailan nga ba ang huli niyang dalaw? Dahil sa gulo ng mga nakaraang linggo, hindi na niya ito nabigyan ng pansin. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi maari. Pagkatapos ng nangyari noon, sinabi ng doktor na magiging mahirap para sa kanya na magbuntis muli. Ngunit ang duda ay naitanim na. Kinahapunan, nang umalis ang kanilang kasambahay para mamalengke, kumilos si Celestina. Nagsuot siya ng isang lumang hoodie, isinuot ang hood sa kanyang ulo, at nagsuot ng malaking sunglasses. Tumingin siya sa salamin. Mukha siyang isang takas, isang taong ayaw makilala. Ganoon nga ang pakiramdam niya. Nagmaneho siya patungo sa isang maliit na butika sa kabilang bayan, malayo sa lugar kung saan siya posibleng makilala. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay kasabay ng malakas na pagtambol ng kanyang puso. Takot.
pag-asa. Dalawang emosyong nag-uumpugan sa loob niya. Natatakot siyang umasa dahil natatakot siyang masaktan muli. Pumasok siya sa botika, yumuko, at halos pabulong na sinabi sa parmasyutiko, "Isang pregnancy test kit please." Ang maliit na kahon ay parang may bigat ng 1,000 posibilidad nang iabot ito sa kanya. Mabilis siyang nagbayad at halos takbuhin ang pabalik sa kanyang sasakyan. Pagdating sa bahay, diretso siya sa banyo sa kanilang silid. Ang banyong dati pinagsasaluhan nila ni Dante, ngayon ay parang isang malamig at dayuhang lugar. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kahon. Sinunod niya ang bawat instruksyon na parang ang buhay niya ay nakasalalay dito. At pagkatapos, ang pinakamahabang 2 minuto ng kanyang buhay. Inilapag niya ang test kit sa ibabaw ng lababo at tumalikod. Hindi niya kayang tingnan. Sumandal siya sa malamig na pinto, pinikit ang kanyang mga mata at nagdasal. Hindi niya alam kung para saan siya nagdarasal, kung para ba maging positibo ito o para maging negatibo, para matapos na ang pag-asang ito na muling sumisibol. Sa wakas, huminga siya ng malalim at humarap. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Tumingin siya. 1 linya, 2 linya, 2 malinaw, hindi mapagkakamali ang pulang linya. Positibo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumalon sa tuwa. Nanatili lang siyang nakatayo roon, nakatitig sa 2 linyang yon. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi na gustong kumawala. Hinawakan niya ang test kit. Itinaas ito palapit sa kanyang mga mata, na para bang hindi siya makapaniwala. Totoo ito. Sa gitna ng lahat ng sakit, ng pagtataksil, ng pagkasira, may isang himala. Sa gitna ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay, isang munting ilaw ang biglang sumindi. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, sinundan ng isa pa hanggang sa ang kanyang mga mata ay bumuhos na parang ulan. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng gulat, ng pagkalito, at ng isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Biglang pumasok sa isip niya si Dante. Dapat ba niyang sabihin? Dapat ba siyang tumakbo sa kanya? Ipakita ito at sabihin, "Tingnan mo Dante, magkakaanak na tayo. Pwede pa nating ayusin to." Ngunit kasabay ng pag-iisip na yon, ang mukha ni Lorraine ay muling sumulpot sa kanyang alaala. Ang mapanghamak nitong ngiti, ang malupit nitong mga salita, ang boses ni Dante sa telepono na puno ng pagmamahal para sa ibang babae. Hindi. Ang batang ito ay hindi isang kasangkapan para ayusin ang isang sirang pagsasama. Ang batang ito ay hindi isang panlaban sa anak ni Lorraine. Ang batang ito ay kanya, ang pag-asa niya, ang dahilan niya. Dahan-dahan, inilagay ni Celestina ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na patag pa. Isang bagong determinasyon ang biglang umagos sa kanyang mga ugat. Pinapalitan ang panghihinang kanina lang ay nararamdaman niya. Hindi na siya iiyak lang. Hindi na siya magiging biktima. Lalaban siya. Ngunit hindi para kay Dante. Lalaban siya para sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ngunit hindi numero ni Dante ang kanyang hinanap. Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak hanggang sa makita niya ang isang pangalan na ibinigay sa kanya ng isang kaibigan noon pa. Isang abogado. Ito ang kanyang unang pagbangon. Ang opisina ni Dante Montenegro ay ang kanyang kaharian. Mula sa ika-30 palapag ng isa sa pinakamatataas na gusali sa Makati, tanaw niya ang buong syudad. Isang konkretong gubat na para sa kanya ay isang larangan ng laro kung saan siya ang laging panalo. Ang bawat gusaling itinatayo ng kanyang kumpanya, ang Montenegro Corp, ay isang monumento sa kanyang tagumpay. Dito, sa loob ng 4 na sulok ng kanyang opisina na napapalibutan ng salamin at bakal, kontrolado niya ang lahat. Dito, malinaw ang kanyang pag-iisip. Kinuha niya ang isang dokumento
mula sa kanyang mesa at binasa ito ng mabilis. Isang bagong proyekto, isang bagong hamon. Ngunit habang nagbabasa, may isang bagay sa kanyang isip na gumugulo sa kanyang konsentrasyon. Celestina, isang munting kirot ng konsensya ang dumaan sa kanyang dibdib. Inis na ibinaba niya ang mga papel at binuksan ang drawer ng kanyang mesa para kumuha ng panibagong ballpen. Sa paghahanap niya, ang kanyang mga daliri ay dumapo sa isang malamig, makinis na bagay. Isang picture frame. Itinaas niya ito. Isang litrato nila ni Celestina, kuha noong kanilang honeymoon sa Palawan. Nakangiti sila pareho, mga ngiting abot-tenga. Ang mga mata ni Celestina ay nagniningning sa pag-ibig. Napakaganda niya. Napakasaya nila. Mabilis niyang ibinalik ang litrato sa drawer. Itinumba ito para hindi na niya makita. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ito ang tama, sabi niya sa sarili. Isang paulit-ulit na mantra na sinasabi niya sa tuwing umaatake ang guilt. Kailangan kong gawin to para sa kinabukasan. Ang pag-ibig ay hindi sapat para bumuo ng isang legasya. Kailangan niya ng tagapagmana, isang bagay na hindi na ibigay sa kanya ni Celestina. Sakto, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan sa screen ay nagpaliwanag sa kanyang mukha na kanina lang ay madilim. Lorraine. Agad na nagbago ang kanyang disposisyon. Ang lamig sa kanyang boses ay napalitan ng init. Hello, mahal. Kumusta? Okay lang ako, mahal. Malambing na sagot sa kabilang linya. Medyo nahihilo lang, sabi ng doktor. Normal lang daw. Namimiss ka na raw ni baby. Napangiti si Dante, napasandal sa kanyang swivel chair at napatingin sa labas ng bintana. Talaga? Sabihin mo sa junior ko, magpakabait lang siya dyan. Dadating din si daddy para sa kanya. Ano bang gusto mong kainin? Ipapadeliver ko. Wag na, mahal. Busog pa ako. Gusto ko lang marinig ang boses mo, sabi ni Lorraine. Ikaw kumain ka na ba? Ang simpleng tanong na yon ay nagpadala ng kakaibang init sa kanyang puso. Ang pag-aalagang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang atensyon na nakasentro sa kanya, sa mga pangangailangan niya. Pagkatapos ng ilang minutong matamis na usapan, ibinaba na nila ang tawag. Pakiramdam ni Dante ay nabunutan siya ng tinik. Ang pag-uusap na yon ay ang kumpirmasyong kailangan niya. Tama ang kanyang desisyon. Si Lorraine ang babaeng magbibigay sa kanya ng lahat ng gusto niya. Isang pamilyang buo at isang tagapagmana. Sa muling panunumbalik ng kanyang sigla at determinasyon, binuksan niya ang kanyang personal na checkbook. Kumuha siya ng pluma at walang pag-aalinlangang nagsulat. Isang malaking halaga, sapat para sa lahat ng luho at pangangailangan ni Lorraine at ng kanilang magiging anak. Sa Pay to the Order of Line, isinulat niya ang buong pangalan ni Lorraine de Villa. At sa memo sa ibaba, 2 salita lang ang kanyang inilagay. Para sa anak ko. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Carla, pumasok ka sandali. Ilang segundo lang ay pumasok na ang kanyang matagal ng executive assistant. Sir Dante? Ipadala mo ito kay Miss de Villa ngayon din. Utos niya, inilalagay ang tseke sa isang sobre. Siguraduhin mong personal na makakarating sa kanya. Masusunod po, sir, sagot ni Carla. Ngunit bago ito tuluyang makalabas, may naalala ito. Ay sir, may nag-iwan po pala nito para sa inyo kanina. Isang messenger daw po. Sabi po, personal and confidential daw po para sa inyo. Iniabot ni Carla ang isang simpleng brown envelope. Walang anumang marka kung kanino galing, maliban sa pangalan ni Dante na nakasulat sa gitna. Kinuha ito ni Dante. Ang isip ay abala pa rin sa mga plano niya para sa hinaharap. Tiningnan niya ang sobre. Medyo makapal. Naalala niya. Ito na siguro ang report mula sa private investigator na inupahan niya ilang linggo na ang nakakaraan. Nang una niyang makilala si Lorraine, sa kabila ng pagkahumaling niya,
Isang bahagi ng kanyang pagiging negosyante ang nagsabing kailangan niyang mag-ingat. Kaya naman, humanap siya ng isang ahensya para alamin ang background ni Lorraine. Isang simpleng background check lang naman para masigurong walang anumang problema sa hinaharap. Isang standard operating procedure para sa isang taong tulad niya. Ngunit ngayon, para saan pa? Nakikita naman niya kung gaano siya kamahal ni Lorraine. Dinadala na nito ang kanyang anak sa sinapupunan. Ano pa bang kailangan niyang malaman? Ang pagbubukas sa sobrang ito ngayon ay parang isang kawalan ng tiwala. Isa pa, tambak ang trabaho niya. Marami pa siyang kailangang aprubahan. Tinitigan niya ang sobrang nasa kanyang kamay. Ang katotohanan tungkol sa babaeng pinagkakatiwalaan niya ng kanyang kinabukasan ay nasa loob nito. Isang pirasong papel na lang, ang layo. Isang saglit, nag-atubili siya. Ngunit ang imahe ni Lorraine na masayang sumasagot sa kanyang tawag, ang lambing sa boses nito, ang pangako ng isang anak na lalaki. Mas malakas ang mga yon kaysa sa anumang pagdududa. Napabuntong hininga siya. Wala akong panahon para dito. Sa isang kilos na puno ng pagwawalang bahala, binuksan niya ang pinakamababang drawer ng kanyang mesa. Ang parehong drawer kung saan niya itinumba ang litrato nila ni Celestina kanina. Walang pag-isip, inihagis niya ang brown envelope sa loob. Ang sobre ay bumagsak sa tabi ng nakataob na litrato, sa gitna ng mga lumang dokumento at mga gamit sa opisina na hindi na niya ginagamit. Isinara niya ang drawer. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang pinal na desisyon. Sa dilim ng drawer, ang sobre na naglalaman ng katotohanang maaaring magligtas sa kanya o tuluyang wumasak sa kanya ay naiwang nakatago, nalimutan, binaliwala. Sa mamantala, sa ibabaw ng kanyang mesa, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang tagumpay, ipinagpatuloy ni Dante Montenegro ang pagpirma sa mga papeles, bulag sa katotohanang ang pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay ay itinapon niya lang na parang basura. Ang opisina ni Attorney Francisco Romero ay simple lang, hindi tulad ng mga mararangyang law firm na nakikita sa TV. Ngunit ang abogado mismo ay may talas sa mga mata at bigat sa pananalita na nagsasabing mas mahalaga ang laman ng isip kaysa sa gara ng opisina. Mrs. Montenegro, sabi ni Attorney Romero, matapos pakinggan ang buong kwento ni Celestina. Sa ganitong laban, ang katotohanan ay madalas natatabunan ng kung sino ang may mas magandang kwento. Sa ngayon, ang kwento ng asawa mo at ng babaeng iyon, isang bagong pag-ibig, isang bagong buhay, isang tagapagmana, ay mas kapani-paniwala sa mata ng marami. Tumango si Celestina, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Ano po ang laban ko? Ang katotohanan, mariing sagot ng abogado. Ngunit kailangan nating patunayan iyon. Ang pagbubuntis mo ay isang malaking bagay, ngunit kailangan natin ng higit pa. Kahit anong ebidensya, kahit gaano kaliit, na magpapakita sa tunay na karakter ni Lorraine de Villa ay makakatulong. Kailangan nating ipakita sa korte kung sino talaga siya. Umalis si Celestina sa opisina na may bigat sa dibdib, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, mayroon siyang direksyon. Hindi na siya isang dahong tinatangay ng hangin. Mayroon siyang misyon para pakalmahin ang sarili. Nagpasya siyang magkape muna sa isang high-end cafe sa isang mall sa Makati. Isang lugar na dati madalas nilang puntahan ni Dante. Ngayon, pakiramdam niya'y isa siyang estranghero. Nagtago siya sa isang sulok, sa likod ng malaki niyang sunglasses, humihigop ng mainit na tsaa para sa kanyang nasusukang sikmura. At doon niya sila nakita. Pumasok si Lorraine kasama ang isang babaeng kasing sosyal niya. Ang kanilang matinis na tawanan ay umaling-aungaw sa tahimik na kapihan. Agad na nanlamig ang mga kamay ni Celestina at ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng mabilis.
Gusto niyang umalis, magtago, ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Naupo ang dalawa sa mesang hindi kalayuan sa kanya, sapat na para marinig niya ang kanilang usapan. Nakapatong sa katabing upuan ni Lorraine ang tatlong malalaking paper bag mula sa mga sikat na designer brand. Grabe girl! Ang yaman talaga ni Dante. Sabi ng kaibigan ni Lorraine, humahanga sa mga pinamili nito. Lahat ng gusto mo, nakukuha mo. Ngumisi si Lorraine. Isinawsaw ang isang maliit na pastry sa kanyang kape. Of course, dapat lang. I'm carrying his heir. The future of the Montenegro Empire. This is nothing. Ipinakita nito ang bago nitong designer watch. Ito, push present ko raw in advance. Ang swerte mo. Humalakak si Lorraine, isang tawang may halong pagmamataas. Hindi ito swerte, Trish. Diskarte to. Tumingin ito sa paligid na para bang tinitiyak na walang nakakarinig at bahagyang inilapit ang mukha sa kaibigan. Madali lang naman magpaikot ng lalaking desperado. Ang mga salitang yon ay tumama kay Celestina na parang kidlat. Desperado. Desperadong magkaanak. Bigla niyang naalala ang mga salita ni Attorney Romero. Kahit anong ebidensya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag. Maingat niyang binuksan ang voice recorder app. Sa ilalim ng mesa, pinindot niya ang record button. Pagkatapos, ipinatong niya ang telepono sa mesa, sa tabi ng kanyang tasa na natatakpan ng isang tissue. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa, puno ng pagyayabang tungkol sa mga plano ni Lorraine sa yaman ng mga Montenegro, sa kung paano niya papalitan ang disenyo ng bahay ni na Celestina at sa kung gaano ka-gullible si Dante pagdating sa kanilang anak. Ang bawat salita ay isang patalim sa puso ni Celestina, ngunit tiniis niya. Bawat segundo ng recording ay isang bala na maaring maging sandata niya. Maya-maya, tumayo na ang dalawa para umalis. Sa sobrang pagtawa ni Lorraine sa isang biro, nahagip nito ang kanyang handbag. Nahulog ito sa sahig at kumalat ang ilang laman. Isang lipstick, mga credit card, at isang maliit na calling card. Ay naku! Inis na sabi ni Lorraine habang mabilis na pinupulot ang kanyang mga gamit. Hindi nito napansin ang calling card na gumulong at huminto malapit sa paanan ng upuan ni Celestina. Matapos ayusin ang sarili, naglakad na sila palabas ng kafe, nag-iiwan ng amoy ng pabango at kasinungalingan. Naghintay si Celestina ng ilang sandali. Tinitiyak na malayo na sila. Pagkatapos, yumuko siya at pinulot ang card. Inaasahan niyang makikita ang pangalan ng isang sikat na obstetrician mula sa isang mamahaling ospital, ang uri ng doktor na ipagmamalaki ni Lorraine kay Dante. Ngunit ang nakasulat sa card ay iba. Simple lang ang pagkakaimprenta, walang anumang karangyaan. De la Cruz Maternity and Wellness Clinic Dr. Annalyn De La Cruz. OBGYN, napakunot ang noo ni Celestina. Hindi niya pamilyar sa pangalan ng klinika o ng doktor. Tiningnan niya ang address na nasa ibaba. Ito ay nasa isang lugar sa Stymesa, malayo sa mga sosyal na lugar kung saan gumagalaw si Lorraine. Isang kakaibang katanungan ang biglang nabuo sa kanyang isip. Bakit ang isang babaeng nagdadala ng tagapagmana ng Montenegro Empire ay magpapakonsulta sa isang maliit at hindi kilalang klinika? Pinagtagpi-tagpi niya ang lahat, ang pagyayabang, ang linyang madali lang magpaikot ng lalaking desperado. At ngayon, ang misteryosong calling card na ito. Hindi na ito simpleng hinanakit ng isang asawang pinagtaksilan. Ito ay pagdududa. Isang malamig, matalas na pagdududa na nagsasabing may mas malaki at mas madilim na sekreto sa likod ng pagbubuntis ni Lorraine. Itinago niya ang calling card sa kanyang bag. Itinigil niya ang recording sa kanyang telepono. Ang kanyang unang pagbangon kanina ay dahil sa pag-asa. Ngayon, ang kanyang mga susunod na hakbang ay gagabayan ng isang bagong silang na determinasyon. Ang determinasyong alamin ang katotohanan
Ang determinasyong naramdaman ni Celestina matapos makuha ang calling card ay nagsilbing gasolina niya sa loob ng ilang araw. Ibinigay niya ang impormasyon sa kanyang abogado na agad namang nangakong mag-iimbestiga. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mayroon siyang hawak na alas, gaano man ito kaliit. Ngunit ang pag-asang iyon ay marahas na winasak sa isang ordinaryong hapon. Nasa isang botika siya, ang parehong botika kung saan niya binili ang pregnancy test. Kailangan niya ng prenatal vitamins. Habang nakapila, marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Para sa'yo to, anak. Bulong niya sa sarili. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang sikreto, ang kanyang lakas. Nang siya na ang nasa counter, iniabot niya ang kanyang credit card. Isang supplementary card mula sa account ni Dante, ang card na ginagamit niya sa lahat ng kanyang gastusin sa loob ng 5 taon. Isinubo ng kahera ang card sa terminal. Naghintay sila. Maya-maya, isang nakakabinging tunog ang umalingaw-ngaw. Beep, beep, beep. Naku, ma'am, sabi ng kahera, medyo nahihiya. Declined po. Napakunot ang noo ni Celestina. Talaga? Pakitry po ulit. Baka may problema lang sa system. Sinubukan muli ng kahera. Parehong tunog, parehong resulta. Decline po talaga, ma'am. Gusto niyo po subukan ng ibang card? Nanlamig ang mga kamay ni Celestina. Ang mga taong nakapila sa likod niya ay nagsisimula ng magbulungan. Ang hiya ay parang isang mainit na likidong umakyat sa kanyang mukha. Wala siyang ibang card. Wala siyang sapat na cash. Sige, babalikan ko na lang. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Mabilis niyang kinuha ang card at halos takbuhin ang palabas ng botika. Iniwan ang mga bitaminang para sana sa kanyang anak. Pagkaupo niya sa sasakyan, ang kahihiyan ay napalitan ng pagkalito at takot. Bakit? Hindi naman sila nagkaproblema sa pera. Sinubukan niyang tawagan si Dante, ngunit diretso lang ito sa voicemail. Pagdating niya sa bahay, tiningnan niya ang kanyang laptop para i-check ang kanilang joint bank account online. Pag-login niya, isang mensahe ang sumalubong sa kanya. Nakasulat sa malaking pulang letra, "This account has been closed." Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isinara? Paano? Bakit? At sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Dante. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli, malamig at walang anumang emosyon. Parang isang text mula sa isang estranghero. Celestina, I closed all joint accounts and supplementary cards. This is to ensure you will cooperate during the annulment proceedings. My lawyer will be in touch with yours regarding your allowance. Don't call me. Bawat salita ay isang suntok sa sikmura. Hindi ito isang simpleng pagputol ng koneksyon. Ito ay isang pag-atake. Isang paraan para kontrolin siya, para lumpuhin siya. Inalisan siya ni Dante ng lahat ng paraan para mabuhay ng mag-isa, para ipitin siya sa isang sulok kung saan wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Ang determinasyong naramdaman niya ilang araw na ang nakalipas ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang matinding takot, isang pakiramdam ng lubos na kawalan ng pag-asa. Paano na siya? Paano na ang nasa sinapupunan niya? Nang gumabi, ang malaking bahay ay naging mas madilim at mas malungkot. Hindi niya binuksan ang mga ilaw. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng kanilang madilim na sala. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mansyon na dati simbolo ng kanilang tagumpay ay isa na ngayong paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ang kanyang dignidad. At ngayon, pati ang kanyang seguridad. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya, ang tanging bagay na natitira sa kanya. Ngunit ngayon, maging ito ay nanganganib.
paano niya bubuhayin ang kanyang anak kung wala siyang kahit isang sentimo. Naramdaman niyang nalulunod siya, nalulunod sa kalungkutan, sa galit at sa matinding desperasyon. Wala siyang matakbuhan, wala siyang makapitan. Pakiramdam niya, ito na ang dulo. Ito na ang kanyang pagkatalo. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang tunog ay napakalakas sa loob ng madilim na bahay, na halos mapatalon siya sa gulat. Tiningnan niya ang screen. Attorney Romero. Ayaw niya sanang sagutin. Ano pa bang masamang balita ang kaya niyang marinig? Ngunit sa huli, pinindot niya pa rin ang answer button. Hello? Sabi niya, ang boses ay mahina at basag. Celestina, nasa mabuti ka bang kalagayan? Ang boses mo, okay lang po ako, attorney. Pagsisinungaling niya, isang saglit na katahimikan sa kabilang linya na para bang hindi naniniwala ang abogado. Pagkatapos, nagsalita itong muli. At ang boses nito ay may kakaibang bigat at pagkaapurahan. Celestina, makinig ka. May resulta na ang paunang investigasyon natin sa De La Cruz Clinic. Napahigpit ang hawak ni Celestina sa telepono. May nakuha kaming impormasyon mula sa isang source sa loob. Pagpapatuloy ng abogado. Celestina, hindi ka maniniwala dito. Ang gabi bago ang pagdinig ay bumalot sa lungsod. Ngunit sa dalawang magkaibang lugar, ang gabing iyon ay may dalawang magkaibang damdamin. Sa isang maranyang condominium unit sa Bonifacio Global City, ang hangin ay puno ng pananabik. Si Dante Montenegro ay nakaupo sa gilid ng malambot na kama, pinapanood si Lorraine na nag-aayos ng sarili sa harap ng salamin. Ang liwanag mula sa vanity mirror ay nagbibigay diin sa perpektong kutis nito. Huwag ka nang masyadong magpaganda, biro ni Dante. Lumapit ito at niyakap si Lorraine mula sa likod. Baka ma-inlove sa'yo ang judge, tayo pa ang matalo. Tumawa si Lorraine, isang tawang matamis at kaakit-akit. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Dante na nakayakap sa kanya. Gusto ko lang maging presentable para sa ama ng magiging anak ko. Ngumiti si Dante. Hinaplos niya ang tiyan ni Lorraine na natatakpan ng mamahaling silk na roba. Patag pa rin ito, ngunit para kay Dante, naroon na ang buong kinabukasan niya. Excited na ako para bukas, mahal. Pagkatapos nito, wala nang hahadlang sa atin. Sisimulan na natin ang buhay na para talaga sa atin. At para sa kanya, dagdag ni Lorraine, ang mga mata ay nagpakita ng lambing sa kanilang refleksyon sa salamin. Oo, para sa kanya, bulong ni Dante at marahan niyang hinalikan ang balikat ni Lorraine. Sa kanyang isip, nakikita na niya ang lahat. Isang maliit na batang lalaki na tumatakbo sa pasilyo ng isang bagong bahay. Isang batang kamukhang-kamukha niya. Ituturo niya itong magbasketball, magpatakbo ng negosyo, ang kanyang tagapagmana, ang kanyang legasiya. Bukas, para sa kanya, ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang simula. Samantala, sa malaki at tahimik na bahay sa Quezon City, ang hangin ay puno ng isang mabigat na katahimikan. Si Celestina ay nakaupo sa sahig ng kanyang silid, napapalibutan ng mga dokumento. Hindi ito ang mga papel ng annulment na halos ikawasak niya. Ito ay ang kanyang mga sandata. Isang makapal na folder ang nasa kanyang kandungan. Sa ibabaw nito, ang ulat mula sa investigador na kinuha ng kanyang abogado. Binasa niya itong muli, hindi para kumpirmahin ang nabasa, kundi para itatak sa kanyang isipan ang bawat detalye. Nandoon ang mga bank statement ni Lorraine de Villa, isang listahan ng mga malalaking cash deposit mula sa iba't ibang pangalan ng mga mayayamang lalaki sa nakalipas na 5 taon. Nandoon ang mga salaysay mula sa 2 dating kasintahan nito na parehong nagsabing niloko sila ng babae gamit ang mga kwento ng pagbubuntis at pagkakautang. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang opisyal na medical record mula sa De La Cruz Maternity and Wellness Clinic
na nakuha sa pamamagitan ng isang source. Malinaw ang nakasulat. Si Lorraine de Villa ay nagpakonsulta, oo. Ngunit ang resulta ng kanyang huling transvaginal ultrasound na ginawa 2 linggo lang ang nakalipas ay malinaw pa sa sikat ng araw. No gestational sac present. Uterus and ovaries are normal. Walang sanggol, walang pagbubuntis, isang malaking kasinungalingan. Hindi na umiyak si Celestina. Ang mga luha niya ay naubos na. Ang sakit ay naroon pa rin, isang manhid na kirot sa kanyang puso. Ngunit sa ibabaw ng sakit, may isang bagong damdamin na namuo. Isang malamig at matibay na determinasyon. Ang katahimikang mayroon lamang ang isang taong wala nang maaaring iwalan pa. At may isang bagay na napakahalagang ipinaglalaban. Maya-maya, tumayo si Dante mula sa kama at naglakad patungo sa balkonahe. Mula roon, tanaw niya ang nagniningning na mga ilaw ng syudad. Humigop siya mula sa kanyang baso ng mamahaling alak. Pakiramdam niya, siya ang hari ng lahat ng kanyang nakikita. Sa wakas, makukuha na niya ang lahat ng gusto niya. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Si Celestina naman ay dahan-dahang inayos ang mga dokumento. Isinilid niya ang mga ito sa isang malinis na folder. Bawat galaw ay maingat at may layunin. Nang matapos, tumayo siya at lumapit sa bintana ng kanyang silid. Tumingin siya sa madilim na hardin sa labas. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang sariling tiyan. Isang lihim na tanging siya, ang kanyang abogado, at ang Diyos ang nakakaalam. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy mula sa kanyang palad patungo sa kanyang sinapupunan. Isang koneksyon na mas totoo kaysa sa anumang kasinungalingan. Para sa iyo ito, anak, bulong niya sa katahimikan ng gabi. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang isang ordinaryong araw. Isang makintab at itim na European sedan ang umalis mula sa basement parking ng isang condominium sa BGC. Mabilis na tinahak ang daan patungong korte. Sa kabilang bahagi ng lungsod, isang mas simpleng puting SUV ang dahan-dahang lumabas mula sa gate ng isang malaking bahay sa Quezon City. 2 magkaibang sasakyan, 2 magkaibang mundo. Ngunit iisa lang ang kanilang destinasyon, ang bulwagan ng katarungan. Ang huling gabi ng kasinungalingan ay tapos na. Ang araw ng paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. Ang loob ng korte ay malamig. Ang bawat bulong ay umuugong. Ang bawat ubo ay isang malakas na ingay sa loob ng silid na nababalot ng solemne na katahimikan. Ang amoy ng lumang papel at barnisadong kahoy ay tila nagpapabigat pa sa hangin. Sa isang panig, nakaupo si Dante, matikas sa kanyang mamahaling suit. Ang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kumpiyansa. Sa tabi niya, si Lorraine, nakasuot ng isang simpleng puting bestida na nagpapalabas ng kanyang di umano'y pagiging inosente. Ang kanyang mga mata ay bahagyang mamasa-masa, hawak ang isang panyo, handa ng gampanan ng papel ng isang aping-aping biktima. Sa kabilang panig, mag-isang nakaupo si Celestina. Nakasuot siya ng isang simpleng kulay krema na blazer. Diretso ang kanyang likod, ang kanyang mga kamay ay mahinahong nakapatong sa kanyang kandungan. Walang luha, walang takot, tanging isang hindi matinag na katahimikan. Sa likod niya, si Attorney Romero na abala sa pag-aayos ng ilang dokumento. Nagsimula ang pagdinig. Unang nagsalita ang abogado ni Dante, isang matanda at kilalang abogado na magaling sa mga kasong annulment. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. Your Honor, panimula nito. We are here today based on the grounds of psychological incapacity and irreconcilable differences. Mr. Dante Montenegro, my client, has come to the painful conclusion that his marriage with the respondent, Mrs. Celestina Reyes Montenegro, has reached its end. Ang pagsasama po nila ay matagal nang sira, bago pa man pumasok sa eksena si Miss Lorraine de Villa. Pagkatapos,
Tumayo si Lorraine para tumestigo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay maingat na pinili para makuha ang simpatya ng lahat. Mahal ko po si Dante, sabi niya, habang pahid-pahid kunwari ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko po intensyon na makasira ng pamilya. Pero hindi ko po kayang talikuran ang lalaking mahal ko, lalo na ngayon. Lalo na ngayong nagdadalang tao ako sa kanyang anak. Ang tanging hiling ko lang po ay isang tahimik na buhay para sa aming magiging pamilya. Tumingin si Dante kay Lorraine. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at awa. Para sa kanya, si Lorraine ay isang anghel na handang magtiis para sa kanilang pag-ibig. Nang matapos ang panig nila, bumaling ang hukom kay Celestina. The court now recognizes the counsel for the respondent. Doon tumayo si Attorney Romero. Hindi tulad ng abogado ni Dante, ang boses niya ay kalmado at direkta. Magandang umaga po, Your Honor, bati niya. Hindi po namin itatanggi na ang pagsasama ng aking kliyente at ni Mr. Montenegro ay may lamat na. Ngunit ang lamat na ito ay hindi dahil sa irreconcilable differences. Huminto siya saglit, hinayaang mabitin ng lahat. Ang lamat na ito ay dulot ng isang malaki at kalkuladong panloloko. Isang bulungan ang kumalat sa korte. Ang abogado ni Dante ay agad na tumayo. Objection, Your Honor. That is a baseless accusation. Sustained, sabi ng hukom. Attorney Romero, proceed to your point. Salamat po, Your Honor. Sagot ni Attorney Romero, hindi natinag. Ang buong kaso ng panig ng petitioner ay nakasalalay sa isang sentral na katotohanan, ang pagbubuntis ni Miss Lorraine de Villa. Tumingin siya ng diretso kay Lorraine. Miss de Villa, maaari niyo po bang sabihin sa korte kung sino ang inyong doktor at kung saan po ang klinika niya? Nag-alinlangan si Lorraine. Si Dr. Ricardo Alfonso po, sa St. Luke's. Ngumiti si Attorney Romero, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayon po sa aming investigasyon, Your Honor, walang doktor na may ganyang pangalan sa departamento ng OBGYN. St. Luke's. Gayunpaman, naglakad siya palapit sa mesa ng hukom, nag-abot ng isang dokumento. May natagpuan po kaming isang De La Cruz Maternity and Wellness Clinic sa Stan Mesa kung saan madalas na bisita si Miss de Villa. Biglang nawala ng kulay ang mukha ni Lorraine. Objection! This is irrelevant! Sigaw ng abogado ni Dante. Your Honor, I am establishing a pattern of deceit. Mariing sagot ni Attorney Romero. I'll allow it. Proceed. Sabi ng hukom, ang interes ay napukaw. Doon na inilabas ni Attorney Romero ang kanyang huling baraha. Tumingin siya sa hukom. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Your Honor, para po matapos na ang lahat ng pagdududa, para po mabigyan ng linaw ang lahat at para na rin po sa kapakanan ng sinasabing tagapagmana ng mga Montenegro, meron po kaming isang simpleng hiling. Ang buong korte ay naghihintay. Hinihiling po namin sa korte na mag-utos ng isang DNA test na isasagawa ngayon din, dito mismo, gamit ang isang sample ng buhok mula kay Mr. Montenegro at kay Miss de Villa para patunayan ang paternity. Parang isang bombang sumabog ang kanyang mga salita. Objection, Your Honor. This is harassment. Halos mapasigaw ang abogado ni Dante. Ngunit ang reaksyon ni Lorraine ang nagpatigil sa lahat. Ang kaninang pag-iyak ay nawala. Napalitan ito ng hindi maipintang takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, naghahanap ng tulong mula sa kanyang abogado, mula kay Dante. Tumingin si Dante kay Lorraine. Inaasahan niyang makikita ang galit o indignasyon sa mukha nito. Inaasahan niyang maririnig itong sasabihing, "Oo, sige, para mapatunayan sa inyong lahat." Ngunit ang nakita niya ay purong takot. Isang takot na hindi akma sa isang taong nagsasabi ng totoo. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, isang malamig na katanungan
Ang gumapang sa isipan ni Dante, isang butil ng pagdududa, tumingin ang hukom kay Attorney Romero, pagkatapos ay sa nanginginig na si Lorraine at sa naguguluhang si Dante. Ibinagsak niya ang kanyang maliit na martilyo. Objection overruled, sabi ng hukom sa isang boses na pinal. The court grants the motion. The test will be conducted immediately. Ang desisyon ng hukom ay nagpabagsak ng isang mabigat na katahimikan sa buong korte. Walang sino man ang gumalaw. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Lorraine, na ngayon ay namumutla na parang isang papel. 2 court officer ang lumapit, kasama ang isang medtech na may dalang maliit na kit. Ang proseso ay mabilis at propesyonal. Kumuha sila ng ilang hibla ng buhok mula sa isang tulalang si Dante. Pagkatapos, lumapit sila kay Lorraine. No, wait! Bulong ni Lorraine, napapaatras sa kanyang upuan. Ang kanyang pag-arte ay nawala, napalitan ng purong desperasyon. Hindi niyo pwedeng gawin to! This is a violation of my rights! Ngunit huli na ang lahat. Sa ilalim ng utos ng korte, wala siyang magagawa. Nanginginig, napilitan siyang magbigay ng sample. Ang mga sample ay agad na inilagay sa mga selyadong lalagyan at dinala sa isang maliit na mobile testing unit na nakahimpil sa labas lamang ng gusali para sa mabilis na resulta. Ang sumunod na 20 minuto ay tila isang walang hanggang paghihintay. Ang tensyon sa loob ng silid ay halos hinihiwa. Si Dante ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin mula kay Lorraine, na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin kahit kanino, at kay Celestina, na nananatiling tahimik at kalmado sa kanyang upuan. Ang pagdududa sa isip ni Dante ay lumalaki sa bawat segundong lumilipas. Ang takot sa mga mata ni Lorraine ay hindi takot ng isang taong naakusahan ng mali. Iyon ay takot ng isang taong nahuli na. Sa wakas, bumukas ang pinto at isang court clerk ang pumasok, nag-abot ng isang selyadong sobre sa hukom. Ang buong korte ay huminto sa paghinga. Binuksan ng hukom ang sobre. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon habang binabasa ang resulta. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin. According to the results of the DNA comparison test, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong silid. There is a 0% probability that Mr. Dante Montenegro is the biological father of the child Miss Lorraine Davila is allegedly carrying. 0%. Ang mga salita ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Parang isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Dante. Napatingin siya kay Lorraine. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, sakit, at nagsisimulang galit. Lorraine, anong ibig sabihin nito? Ngunit bago pa man makasagot si Lorraine, muling tumayo si Attorney Romero. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang oras para sa drama ay tapos na. Ito na ang oras para sa katotohanan. Your Honor, hindi pa po tapos ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bigat ng isang pinal na hatol. Lumapit siya sa hukom at nag-abot ng isa pang folder, ang parehong folder na hawak ni Celestina kagabi. We have one final piece of evidence. Your Honor, ang dahilan kung bakit 0% ang probability ay hindi dahil sa ibang lalaki. Huminto siya at tiningnan ng diretso sa mga mata si Lorraine, na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ito ay dahil walang bata, walang pagbubuntis. It was all a lie. Itinuro niya ang folder. Nasa loob po niyan ang medical records ni Miss Davila mula sa De La Cruz Clinic, kasama ang isang sinumpaang salaysay mula sa isang nurse na nagpapatunay na binayaran ni Miss Davila si Dr. De La Cruz para pekein ang mga resulta at gumawa ng isang pekeng ultrasound picture. Gumuho ang mundo ni Dante. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan, ang pundasyon ng lahat ng kanyang masasamang desisyon, ay gumuho sa isang iglap. Ang anak, ang tagapagmana, ang bagong simula.
Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya kay Lorraine na ngayon ay humahagulgol na, hindi na dahil sa pag-arte, kundi dahil sa pagkatalo. Bakit Lorraine? Bakit mo ginawa to? Halos pabulong niyang tanong. Ang boses ay puno ng sakit at pagkawasak. Si Lorraine ay nag-angat ng tingin. Dahil desperado ka, Dante. Dahil gagawin mo ang lahat para magkaanak. At ako, gagawin ko ang lahat para makuha ang gusto ko. Sa gitna ng kaguluhan, ng sigawan ng mga abogado, at ng pag-iyak ni Lorraine, dahan-dahang tumayo si Celestina. Ang lahat ng ingay ay tila naglaho. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Naglakad siya papunta sa gitna. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at dignidad. Huminto siya sa harap ng hukom. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin kay Dante o kay Lorraine. Nakatuon ito sa hukom. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang sikretong matagal niyang itinago. Ang kanyang huling alas. Your Honor, sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng lahat sa loob ng silid. With all due respect, habang pinag-uusapan po natin ang tungkol sa isang pekeng tagapagmana, huminto siya saglit at pagkatapos ay binitiwan ang mga salitang magpapabago sa lahat. May isa pa po tayong Montenegro na dapat isaalang-alang. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa korte. Napatingin si Dante kay Celestina mula sa kanyang mukha pababa sa kanyang tiyan na bahagyang umuumbok sa ilalim ng kanyang blazer. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang isip ay hindi kayang iproseso ang sunod-sunod na revelasyon. Tumingin si Celestina kay Dante sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagmamahal na minsan ay naroon. Wala na ang sakit. Ang nakita ni Dante sa mga mata ng kanyang asawa ay isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit. Awa. At pagkatapos, tumalikod si Celestina at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang upuan. Iniwan si Dante na nakatayo roon, wasak, nalilito, at nag-iisa sa gitna ng mga guho ng kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Ilang linggo ang lumipas mula ng araw ng paghuhukom. Ang balita tungkol sa iskandalo ng mga Montenegro ay kumalat na parang apoy. Si Lorraine de Villa kasama ang kanyang kasabwat na doktor ay kinasuhan ng estafa at perjury. Ang pangalan ni Dante Montenegro ay nadungisan, ang kanyang kumpanya ay naapektuhan, ngunit ang pinakamalaking pinsala ay hindi sa kanyang negosyo o reputasyon. Ang pinsala ay nasa loob niya. Ang dating hari ng kanyang kaharian ay isa na ngayong anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang opisina sa ika-30 palapag ay tila isang kulungan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang katangahan. Ang drawer kung saan niya itinapon ang sobre, binuksan niya iyon. Nandoon pa rin ang ulat ng investigador na detalyadong nagsasabi ng lahat ng krimen ni Lorraine. Ang katotohanan ay nasa kamay niya pala sa simula pa lang, ngunit pinili niyang maging bulag. Si Celestina, sa kabilang banda, ay umalis na sa malaking bahay nila. Ang petisyon para sa annulment ay ibinasura ng korte. Sa halip, si Celestina ang nagsampa ng kasong legal separation na agad namang naaprubahan. Lumipat siya sa isang mas maliit, ngunit maaliwalas na townhouse sa isang tahimik na subdivision, sapat lang para sa kanya at sa kanyang magiging anak. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan, nagmaneho si Dante. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kanyang mga paa, o mas tamang sabihin, ang kanyang puso, ang nagdala sa kanya sa harap ng gate ng bagong tahanan ni Celestina. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at nanatili lang sa loob. Pinagmamasdan ang bahay na may ilaw sa bintana. Isang ilaw na nagpapahiwatig ng init, ng kapayapaan, mga bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa wakas, pagkatapos ng halos isang oras na pag-aalinlangan,
Lumabas siya ng sasakyan. Hindi siya nagdala ng payong. Hinayaan niyang basain siya ng malakas na ulan na para bang umaasa siyang mahuhugasan nito ang lahat ng kanyang pagkakamali. Nag-doorbell siya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Celestina, nakasuot ng simpleng duster, walang makeup. Ngunit sa paningin ni Dante, hindi pa siya naging ganito kaganda. Ang tiyan nito ay mas malaki na ngayon, isang malinaw na simbolo ng buhay na kanyang winasak. Nakita ni Celestina ang kanyang asawa, basang-basa sa ulan. Ang dating kayabangan ay napalitan ng isang anyo ng lubos na pagkatalo. Walang gulat sa kanyang mukha. Tila inaasahan na niya ito. "Pumasok ka," sabi niya sa isang mahinahong boses. Sa loob, pinaupo siya ni Celestina sa sala at iniwan sandali para kumuha ng tuwalya. Habang nag-iisa, nilibot ni Dante ang kanyang paningin. Simple lang ang lugar, ngunit payapa. May mga libro sa estante, mga halaman sa bintana. Ito ay isang tahanan. Bumalik si Celestina, dala ang tuwalya at isang tasa ng mainit na tsaa. "Uminom ka muna." Hindi nagsalita si Dante. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Celestina, ang makapangyarihang si Dante Montenegro na hindi kailanman yumukod sa kahit sino ay nakaluhod ngayon sa sahig. "Sally." Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. "Patawarin mo ako." Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay bumuhos na, kasabay ng tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang buhok. Alam kong, alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala akong karapatan, pero Sally, patawarin mo ako. Naging tanga ako. Naging makasarili. Sinira ko ang lahat. Sinira kita. Patawarin mo ako. Tinitigan lang siya ni Celestina. Ang kanyang mukha ay kalmado. Pinakikinggan ang bawat salita. "Hayaan mo akong bumawi." Pagpapatuloy ni Dante, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Hayaan mo akong maging ama sa anak natin. Aayusin ko ang lahat. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Hayaan mo lang akong maging bahagi ng buhay ninyo. Please." Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tanging ang patak ng ulan sa labas ang maririnig. Pagkatapos, dahan-dahang yumuko si Celestina. Inabot niya ang kamay ni Dante, ngunit hindi para tulungan itong tumayo. "Tumayo ka, Dante," sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Sumunod si Dante, umupo sa sahig. Ang mga mata ay nakatitig pa rin sa kanya, puno ng pag-asa. "Matagal na kitang pinatawad," sabi ni Celestina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit ito'y isang ngiti ng paglaya, hindi ng pagbabalik. "Pinatawad na kita, Dante. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko, para sa kapayapaan ko, at para sa kapayapaan ng anak ko. Hindi ko kayang dalhin ang galit habang nagdadala ako ng bagong buhay." Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Dante. Kung ganoon, ngunit ang pagpapatawad ay iba sa pagbibigay ng isa pang pagkakataon, putol ni Celestina sa sasabihin niya. Ang tiwala, kapag nasira, ay hindi na maibabalik na parang walang nangyari. Ang mga sugat na iniwan mo, maghihilom sila, pero mag-iiwan sila ng peklat. Hinawakan ni Celestina ang sarili niyang tiyan. "Makikilala ka ng anak natin. Magiging ama ka sa kanya, Dante, hindi ko yun ipagkakait. Pero ang tayo, matagal nang tapos. Noong gabing iniabot mo sa akin ang mga papel na yon, doon mo pinirmahan ang katapusan natin." Ang huling sinag ng pag-asa sa mga mata ni Dante ay namatay. Tumango siya, dahan-dahan, tinatanggap ang katotohanan iyon ang halaga ng kanyang mga pagkakamali. Ito ang kanyang pagsisisi. "Magsisimula kami ng anak ko ng isang bagong buhay," sabi ni Celestina. "Isang buhay na tahimik, isang buhay na sa amin lang. At sa buhay na yon, Dante, wala ka na." Dahan-dahang tumayo si Celestina at lumakad patungo sa pinto.
Binuksan niya ito. Tumila na ang ulan. Naiwan si Dante na nakaupo roon, mag-isa sa gitna ng sala ni Celestina. Isang estanghero sa loob ng payapang mundo na binuo nito mula sa mga guhong siya mismo ang gumawa. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo siya at naglakad palabas. Walang lingon-likod. Isinara ni Celestina ang pinto. Sumandal siya rito at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Bigla, naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang paalala, isang pangako, napangiti siya. Isang tunay, payapang nangiti. Hindi na siya si Mrs. Montenegro, ang asawang pinagtaksilan. Siya si Celestina, isang ina. At sapat na yon. Ang kanyang pagbangon ay kumpleto na.